Hala, himala. Nagulantang lahat sa matinding revelasyon ni Auntie Claire sa mga Duterte kumambyo na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang mga sagot ni Yusek Claire Castro. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan mga katunay, syempre supportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin nyo rin yan, The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin yan mga katunay. Sa tanong ng Philippine Star, ayan, tanong. Ami Pamintuan, in-interview siya kamakailan. Ayan. Nakakatawa po ang sagot ng ating ano yung nakakatawa? Ito ang tanong ni Ami Pamintuan ng Philippine Star. Oh. Would you describe yourself as anti-Duterte? Ayun, ang ganda ng tanong nun ha. Magandang tanong yun. Can you describe yourself as anti-Duterte? Aba? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Kasi meaning, tirya siya ng tirya sa mga Duterte. Tayo, ng mga supporters ng Duterte, yun ang nakikita natin na basta magsalita, dapat may Duterte. Kaya nga, ginawan siya ng video ng Bill Sentiment ni Daryl Yap at Juliana na next question, Duterte, dapat may Duterte. Ito yung parang ano no, kapag may mga tanong ka sa kanya na hindi naman involve ang mga Duterte, parang ayaw niyang sagutin. Yun nga yung sinasabi ng mga kababayan natin, no, yung mga nakakapansin sa kanya. Pero kapag Duterte ang nagiging topic at nagiging tanong sa kanya, talagang dire-diretso sagot niya talaga. Banat kung bana talaga. Di ba? Parang nagbablog na rin siya doon no? Parang gano'n na rin yung nangyayari. Kasi alam naman natin, nagbablog to si Auntie Claire. Kasi kung walang Duterte yung question, hindi niya sasagutin. Nabubuhay siya sa mga tanong tungkol kay Duterte para makapagsalita siya against sa mga Duterte. Yan na po ang image ni Yusek Claire Castro sa mga DDS na anti-Duterte siya. Kaya yun ang tinanong. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Medyo mahirap na tanong ito. Kung anong isagot niya, pwede siyang ito. Nakakatawa ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi ako anti-Duterte. Wow! Aba, hindi raw anti-Duterte si Auntie Claire, mga katunay. So, ibig sabihin, pro-Duterte siya. Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. Binoto mo naman pala eh. Kaso, di ba, kung hindi ka anti-Duterte, bakit inuupakan mo ang mga Duterte? Kasi di ba ganun yun? Kung hindi ka anti-Duterte, hindi ka uupak sa kanila, ganyan. Hindi mo sila uupakan. Or kung kahit na sabihin natin nasa administrasyon ka naglilingkod at hindi ka naman anti-Duterte, maaaring maging gitna ka. Di ba maaaring ganun? Pero nakikita kasi ng mga taong bayan na sinasabi nga sa kanya na kapag mga Duterte ang itinatanong sa kanya, mga Duterte issues, talagang sunod-sunod ang ratrat, talagang sunod-sunod ang banat niya. Talagang mas interesado siya doon na sagutin yung mga tanong na yon kesa yung mga tanong na hindi involved yung about sa mga Duterte. So paano kaya masasabi dito na anti-Duterte? 'Di ba? Parang napakalabo naman. Siyempre tatatak pa rin sa mga isip ng tao na siyempre ikaw anti-Duterte ka kasi bumabanat ka sa mga Duterte. Hindi malabong maisip nila yun. 'Di ba?
Maniwala ba kayo? Kasi, bago siya naging Palace Press Officer, marami siyang videos, binabanatan niya ang mga Duterte. Oo. Binabanatan din niya si BBM. Ganun ah. Noong una, nanonood ako sa mga kanyang mga vlog dahil maganda naman yung mga pagpapaliwanag na. Maganda yung mga... mas maganda nga sana, vlogger na lang siya ngayon eh. No, mas mainam siguro. Tama si General Macanas kaysa ganyan. Kasi parang ang nangyayari, nandiyan siya ngayon sa palasyo, parang vlogger na rin ang ginagawa niya. Kasi talagang Duterte topics lang din talaga interesado eh. Di ba? Parang ganun lang din ang nangyayari. Pero wala naman tayong magagawa. Choice siya eh. Kinuha siya. Di dyan siya. Parang ganun. Wala. Biglang naging taga-depensa ng palasyo. So, hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. So, bahala na tayo kung maniwala tayo sa kanya na bumoto ba siya o hindi. But ngayon, siguro bumoto naman. Kasi hindi niya naman siguro sasabihin yan sa harapan ng mga tao, di ba? Hindi naman lalabas yung ganyang salita niya na I voted for him. Di ba? Ngayon, pwede ring isipin ng iba. Ano ba to? Parang nagpe-play safe ba to? Baka mamaya is mamayagpag ang mga Duterte. At least sinasabi niya talaga na parang, dati naman ako sumusuporta sa mga Duterte. Kumbaga, kinuha lang ako nito para di ba? Parang gano'n. Biglang gano'n hindi naman natin maiisip sa kaisipan ng mga tao yun. Di ba? Pero dito, sinasabi mo nga na hindi ka naman pala anti-Duterte. Pero syempre, nakikita nila na bumabanat ka sa mga Duterte. 'Di ba? So papag-iisipan ka talaga na anti-Duterte talaga. 'Di ba? Wala namang anti-Duterte na hindi bumabanat sa mga Duterte. 'Di ba? bakit every time magsalita siya, puros kontra sa mga Duterte? Example. Interview ni Pansin ko rin yun. Karen Davila. Salita pa lang si Karen Davila, sabi niya, yan ang problema sa mga Duterte supporters, bla 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 bla. Sinupalpal siya ni Karen Davila. Sabi niya, hop. I'm not talking about Duterte supporters. Kita mo. I'm just reading from the manifestation of the Solicitor General saying that the Solicitor General will not defend the respondents in this case. Kita mo, iba pala yung itinatanong. Iba naman pala yung sinasabi ni Karen Davila. Tapos, napasok na naman yung mga Duterte supporter. Diba? Hindi anti-Duterte yan. Hindi siya anti-Duterte. Ay, nako. Bira siya ng bira, hindi niya iniintindi yung question. Kaya, tuloy, nasupalpal siya ni Karen Davila. Kaya tuloy lumalabas talaga na ganyan eh. Siyempre, katulad niyan, hindi naman pala yung tinatanong sa'yo, tapos talagang Duterte, talagang Duterte pa din yung sinasagot, Duterte supporter. Ganyan naman kasi mga Duterte supporter, ganyan eh. 'Di ba? Kaya napapaghalata. Hindi naman natin pinag-uusapan ng mga Duterte. Ay nako, Ate Claire, ano ba naman yan? Gusto naman. Ikaw naman kasi ayusin mo naman. Nadadali ka tuloy. Supporters dito, pinag-uusapan natin yung stand ng Solicitor General. Ay, nako. So, ito ang paliwanag niya. Bakit niya kumbaga parang hindi makukumpleto yung araw niya kapag wala siyang Duterte mapag-uusapan. Kailangan meron Duterte, kumbaga sa maintenance sa high blood, araw-araw mini-maintenance yan. Batikos ang Duterte. Kumbaga ginawang gamot ang mga Duterte. Kaya lang siguro may mga pagkakataon na mukhang hindi na tama ito. Hindi ko na siya pwedeng tingalain. Kasi marami ng batas na violate.
Hindi po naman kasi ako panatikong tao. Kahit po sabihin nila na tayo nagtatrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Wow, ito na. Ayan na. Maliban sa pro-Duterte siya, patriotic din daw siya. Ano bang meaning ng Ano ba yung patriotic? patriotic? Sandali i-google natin. Hindi ko na ano. Patriotic, di ba may pagmamahal sa bayan? Patriotic. Patriotic. Yes, love of country. Patriotic. Patriotism. Yun pala yun. Pagmamahal sa bayan. So, Kumbaga mayroon siyang pagmamahal sa bayan. mahal daw niya ang bayan. Sandali medyo mabagal lang ano. Google, patriotic. Kumbaga ngayon, social na tayo lahat eh. Dahil hindi na nauso ngayon yung mga dictionary, no? Talagang kapag meron ka talagang hahanapin, kahit ako eh, may mga hahanapin akong kahulugan, Tagalog ni ganto, o yung kahulugan ng mga sinasabing mga ganon, hinahanap ko na lang sa Google. Diba, napakaganda na ng ano natin ngayon. Pareho kami ni General Macanas. Naghahanap kami ng mga ano sa Google. So kayo, naniniwala ba kayo na may patriotism si Jose Claire Castro? Patriotism, ayan, yung pagmamahal sa bayan. Kayo ba mga katunay, naniniwala kayo? Kung ako ang tatanungin ninyo, tuloy natin. Patriotic meaning. Yeah. Patriotic, having or expressing devotion to Ayun. and vigorous support for one's country. Today's game will be played before a fiercely patriotic crowd. Patriotic What crowd. is the real meaning of patriotic? Patriotism is the feeling of love, devotion, and a sense of attachment to a country or state. Ayan, no, kung meron ka talagang love and devotion sa iyong country, no, sana napapansin mo kung ano ang nangyayari ngayon sa ating country. Pero sinasabi niya naman na nagiging maayos naman daw, nagiging maunlad, no? Pero sana is nakikita mo yung mga hinaing ng mga tao. Kasi kung tutuusin, kung umuunlad ang ating bansa at tayo ay nakakaahon at nagiging maganda yung resulta ng bawat ginagawa, no? Wala ka naman makikitang tao na nagrereklamo. Kung meron mang magrereklamo, yun yung mga taong hindi makontento. Pero mangilan-ngilan lang yun. Pero sa dami ng nagrereklamo ngayon, ang daming ang humihiling na, sana magkaroon na ng pagbabago, sana mabago na ang at mag-iba na yung, diba? May mga humihiling ng ganun. Wala sanang hihiling ng ganun kung alam natin na talagang may nangyayaring progreso. Siguro may nangyayaring progreso kahit papaano. Pero kumbaga dinggin din naman dapat natin yung tinig ng taong bayan dahil ang taong bayan ang mas nakakaramdam kung ano talaga yung nangyayari sa bansa natin. Kasi kayo hindi nyo naman makikita ang tunay na problema ng bansa natin. No? Hindi nyo naman basta-basta makikita dahil ang nakakaramdam niya ng mga taong bayan. Dapat nagkakaroon kayo ng attachment sa mga taong bayan, mas pinapakinggan nyo sila dahil sila yung mas nakakaramdam nun. Attachment can be a combination of different feelings for things such as language of one's homeland and its ethnic, cultural, political, and historical aspects. So, kasi kahit sabihin nila na nagawa na natin, may nagawa na tayong proyektong ganyan, magiging maunlad na tayo, ganto, ganyan. Kumbaga, mas maganda pa rin na humingi pa rin kayo ng feedback sa mga tao para malaman nyo kung ano yung kakulangan. 'Di ba? Siyempre, pag may narinig kayo, ito kakulangan, ganito pa rin, ganyan, sabihin ng mga tao, at least nalalaman nyo kung ano yung nagiging kakulangan, kung ano pa yung gagawin ninyo. Ganun pala, kulang pala, ito pala yung madalas na nirereklamo ng mga tao na ganito, ganyan. Kaso nga lang, hindi eh. 'Di ba? Hangga't nandiyadyaan lang kayo at nagkukumpulan diyan, hindi nyo mararamdaman ang tinig ng taong bayan. Ang hinahanap talaga ng taong bayan ngayon, yung leader, yung mga taong maglilingkod, at yung talagang nakikinig sa boses ng taong bayan. Yun ang hinihingi ng taong bayan.
Kaya nga bumoboto yung taong bayan na kung sino ang dapat maupo eh. 'Di ba? Dahil yung uupo na yon, yun ang tutulong sa taong bayan, yung hinaing nila. No? Yun ang lulutas. Oh, hindi naman bumoboto yung taong bayan para bigyan lang ng trabaho yung taong maglilingkod. Yun ang tingin niya sa sarili niya na patriotic siya, wala tayong magawa. Kaya lang, nasa atin din kung maniwala tayo. Diyos na patriotic at yung hindi ko matanggap yung sabi niya na hindi siya anti-Duterte. Ako parang nalalabuan din ako dun eh. Beg to disagree. He is now a number one anti-Duterte by virtue of his job. Hindi ka anti-Duterte, yari ka kay BBM yan. Kasi ang na sa politika is nagbanggaan na talaga ang Marcos and Duterte. Hati na talaga. Ang amo niya Marcos. Anong ginawa ng Marcos Jr. Administration? Inaresto, kinidnap, dinala sa ICC Netherlands ang Duterte. Dapat depensahan niya yung ginawa yon ng Marcos administration. Kaya every time na magsalita siya, makakapagsalita siya ng kontra sa mga Duterte. So paano siya maging pro-Duterte? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan din natin yung boses na yan na nagmula kay General Macanas. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.